Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo ang suriin natin. At sana po muli namin kayong makasama sa ating gagawing pagtalakay at pagsusuri. At tulad po ng dati kami pong inyong makakasama, ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na William Siegfried ko. Samahan niyo po kami sa gagawin nating pagtalakay at pagsusuri. Ang mga aral po na sinasampalatayanan at itinataguyod po ng Iglesia ni Cristo ang pangunahing ikinaiiba po sa iba pang mga relihiyon. Kasi po ang mga aral po na aming sinasampalatayanan ay ang mga aral at mga salita po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Ang Biblia po ang siyang tanging saligan ng pananampalatayang Kristiyano. Kung bakit po ito ang pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo at kung bakit marapat lang na Biblia po ang dapat nating maging batayan sa ating ginagawang paglilingkod, yan po ang susuriin at pag-aaralan natin sa pagkakataong ito. Kaya kapatid na William, simulan na natin ang pag-aaral. Bakit ba ang mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia ang tanging saligan ng mga aral na sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Cristo? Ganito po mababasa natin, mga ginigiliw po namin taga-subaybay, na pagtuturo po ng apostol na si Pablo sa aklat ng unang Korinto sa 2:4-5, pakinggan po natin. Ang dala kong mensahe at paraan ng pangangaral ay hindi karunungan o tamis ng pananalita, kundi sa patotoo at kapangyarihan ng Espiritu, upang ang pananampalataya ninyo ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Noon pa man po, kapatid na Israel, at sa ating po mga taga-subaybay, ang ginamit po sa pagtuturo ng mga apostol, sabi ni Apostol Pablo, ang dala kong mensahe at paraan ng pangangaral ay hindi karunungan o tamis ng pananalita, kundi sa patotoo at kapangyarihan ng Espiritu. Ang dahilan po niyan, sinabi din po ni Apostol Pablo, upang ang pananampalataya ninyo ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Mahalaga yung dapat nakasalig talaga sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kasi ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoon Diyos eh. Opo. Kaya hindi marapat na ang nasusunod na ang tao. Opo. Dapat ang masunod ang ating Panginoon Diyos. At para masunod ang ating Panginoon Diyos, dapat nakasalig sa mga aral niya, Opo. sa mga salita niya, ang ating sinusunod sa ating ginagawang paglilingkod. Opo. Bakit? Alin ba yung tinutukoy na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na siyang kinasasaligan ng pananampalatayang Kristiyano? Ganito po sagot ng apostol na si Pablo. Dinggin po natin ang pahayag po niya sa aklat po ng Roma sa 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sabi po ng apostol na si Pablo, ang kanyang ginamit sa pangangaral ang ebanghelyo, na ito po ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. At yan din ang binabanggit na kapangyarihan nga Opo. ng ating Panginoon Diyos, na dyan dapat nga masalig ang ating ginagawang paglilingkod. Pero ang Opo. tanong, kapatid na William, saan naroon ang ebanghelyo o ang mga salita ng ating Panginoon Diyos? Sa ano ito nakasulat? Ganito naman po ang mababasa nating pagtuturo pa rin po ng apostol na si Pablo sa aklat naman po ng 2 Timoteo. Sa 3, ang talata ay 15-17. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala,
sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Malino po sa pahayag ng apostol na si Pablo na ang kanya pong batayan sa pagtuturo ay ang mga nakasulat po sa banal na kasulatan. Ano ba ang katangian at kahalagahan ng banal na kasulatan? Sinabi din po ni Apostol Pablo, ito po ay kinasihan ng Diyos. Kaya sa ano mapakikinabangan ang banal na kasulatan o ang Biblia? Sabi rin po ni Apostol Pablo, mapapakinabangan po ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Lahat ng nabanggit mo, kapatid na William, na Opo. siyang nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan, ang siyang batayan po at saligan sa ating ginagawang mga paglilingkod o pagrelihiyon. Kaya napakahalaga po ng Biblia. Dito po nakasulat ang mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat na maging batayan ng ating pananampalataya, ng ating ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pero alamin natin, kapatid na William, dito pa rin mula sa banal na kasulatan, aling mga aral ng relihiyon ang walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ganito naman po pahayag mismo ng ating po Panginoon Diyos na mababasa po natin sa aklat po ng Mateo, sa 15 ang talata po ay 9. Dinggin po natin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Malinaw pong pahayag ng ating Panginoon Diyos mismo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya mapapansin natin, kapatid na William at mga ginigiliw na taga-subaybay, hindi po pala basta maglilingkod at magsasagawa ng pagsamba ang tao at ipatutungkol sa ating Panginoon Diyos, tatanggapin na ng ating Panginoon Diyos. Hindi po, kasi tiniyak po ng ating Panginoon Kristo na yung pagsamba nga na sabihin pang iniuukol sa ating Panginoon Diyos, pero nakasalig naman sa aral at mga utos ng mga tao, ang gayon po ay walang kabuluhan. Kaya dapat lamang po na magsuri tayo. Naglilingkod ba tayo? Sumasamba ba tayo sa ating Panginoon Diyos? Ang tanong, ano ba nasusunod natin? Aral ba niya? Utos ba niya na nakasulat sa Biblia? O aral at utos lamang ng tao? Kapag ka po, aral at utos lamang ng tao, ang gayon po ay walang kabuluhan. Sabi ng iba, kapatid na William, hindi na niya mahalaga yan. Ang mahalaga, talagang totohanan. Merong pagpapakasakripisyo pagsasakit sa ginagawang paglilingkod. Siguro naman, ang gayon ay tatanggapin na ng ating Panginoon Diyos. Ano ang sinabi ng mga apostol tungkol dyan? Ganito po ang sagot nila na mababasa po natin, mga ginigiliw po namin taga-subaybay. Pakinggan po natin ang pahayag po sa aklat po ng Kolosas, pagtuturo po ng apostol na si Pablo sa 2:22 hanggang 23. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iyan ay katotohanan ng merong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Malinaw po ang turo ng apostol na si Pablo na ang pagsambang ayon sa utos at aral ng mga tao ay walang anumang kabuluhan. Kahit na nga meron pang pagpapakasakit, di ba? Opo. Pagpapakahirap sa katawan. Opo. Madaling salita, mga kababayan, hindi ho sapat yung sinasabi ng iba na dedicated naman daw sila, Opo. talagang nagsasakripisyo la, namumuhunan sila, maisagawa lang ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kapag ka po sa kabila ng lahat ng mga ginagawang ito, aral pa rin at utos ng tao ang sinusunod, tiniyak po na ang gayon walang anumang kabuluhan. Opo. Ngayon, ang sinasabi ng iba, hindi naman aral at utos ng taong sinusunod namin kasi Biblia rin ang aming ginagamit. Biblia Opo. rin ang aming binabasa. Maaaring Biblia rin ang binabasa, pero kapatid na William, ano ang naging
problema ng iba kaya nahuhulog pa rin sa aral at utos ng tao ang kanilang nasusunod. Ano bang mahigpit na bilin ng mga apostol tungkol sa mga katotohanang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Ganito po sabi ng Apostol Pablo pa rin po. Pakinggan natin mga ginigiliw po naming taga-subaybay ang pahayag po niya na aming pong babasahin sa aklat ng unang Korinto dito po sa 4 ang talata ay 6. Pakinggan po natin. Ang mga bagay ngang ito mga kapatid ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalong isa laban sa iba. Noon pa po, ibinabala na ng Apostol Pablo na huwag silang magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya kung ano lang ang nakasulat sa Biblia, Opo. yun ang dapat gawin. Yun ang dapat sundin ng tao, di ba? Opo. Ano ba sama kapag ka humigit sa nakasulat? Ang sabi po ni Apostol Pablo, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yun, kapag ka humigit na sa nakasulat, yun nga, nahuhulog na sa kapalaluan Opo. na isang kasamaan o kasalanan. Kaya sa atin pong isinasagawang paglilingkod at pagsamba, dapat hindi po aral at utos ng tao ang nasusunod. Dapat aral at utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kailangan kung ano lang ang nakasulat sa Biblia, yun ang dapat nating gawin. Yun po ang dapat nating sundin. Sabi kasi ng mga apostol, huwag tayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Kaya nga, kapatid na William, ano ang katangian ng mga tunay na tagapangaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia? Ganito pong pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pagtuturo po ni Apostol Pablo, pakinggan po natin dito sa unang Korinto sa 4:1 hanggang 2. Ito pong sabi, ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Sinabi po ng Apostol Pablo, kapatid na Israel, at sa ating mga taga-subaybay, na ang mga katiwala o yung mga ministro, yung mga tagapangaral ng mga salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, bawat isa ay maging tapat. At mapatutunayan ang katapatan ng tunay na ministro o tunay na tagapangaral sa paraang sinusunod niya kung ano ang itinuturo po ng banal na kasulatan, kung ano ang itinuro ng mga apostol. Ang sabi kanina, huwag anyang hihigit sa mga bagay na nasusulat, kaya ang tanging batayan at saligan lamang ay kung anong nakasulat po sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ano bang sama, kapatid na William, kapag humigit sa mga bagay na nakasulat? Ano ba ang mahigpit na tagubilin ng ating Panginoon Diyos tungkol sa kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia? Ganito pong pahayag ng Panginoon Diyos po mismo. Babasahin po namin sa inyong nakasulat sa aklat po ng Deuteronomio. Dito po sa 12, ang talata ay 32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoon Diyos po mismo. Sabi niya, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Diyan din natin makikilala ang mga tapat na tagapangaral, ang mga tunay na ministro. Hindi nagdaragdag at hindi rin nagbabawas sa mga aral at salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi nga, bawal yon ng ating Panginoon Diyos. Ano ngayon ang pasya ng ating Panginoon Diyos sa sino mang magdaragdag o magbabawa sa kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia? Ganito naman po mababasa po natin na sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan sa Apokalipsis sa 22:18 hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito.
Sabi po ng Biblia, pagka nagdagdag, daragdagan ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Mhm. At kapag ka naman po nagbawas, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal. Ang katumbas lamang nun, tiyak na mapapahamak, Opo. di ba? Hindi maliligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya kung ano lamang po ang mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos, kung ano ang kanyang mga kautusang nakasulat sa Biblia, huwag nating daragdagan, huwag nating babawasan, sapagkat ang sino mang magdagdag at magbawas, gaya po ng binasa po sa atin, tiyak po na mapapahamak. Kaya ang Iglesia ni Cristo po na naglilingkod sa inyo, buong katapatan pong itinuturo at tinutupad kung ano po ang mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Wala pong labis o walang kulang. Ngayon ang alamin natin, kapatid na William, ano ang ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos upang makapagtapat tayo Opo. sa mga utos niya. Ganito po mababasa natin, mga ginigiliw po naming taga-subaybay. Pakinggan natin ang pahayag po sa aklat po ng Juan, dito sa 20, 30 hanggang 31. Dinggin po natin ang pahayag ng Biblia. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ipinag-utos po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na nakasulat sa Biblia, ang mga ito ay nangasusulat upang kayo'y magsisampalataya. At sa inyong pagsampalataya ay meron kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Pinatutunayan lamang niya, kapatid na William, na sapat kung Opo. ano ang nakasulat sa Biblia para ang tao magtamo ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan po pagdating ng araw ng paghuhukom. Opo. Ang dapat sampalatayanan kung ano po ang nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Bakit po kaya ayaw pahalagahan ng ating Panginoon Diyos ang anumang ginagawang pagsamba at paglilingkod ng tao na hindi nakasalig sa kanyang mga aral o sa kanyang mga utos, kundi aral at utos lamang ng tao ang nasusunod? Ganito po sinasabi ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin, mga taga-subaybay, ang sinasabi po sa aklat ng Tito. Sa 1, ang talata po ay 14. Dinggin po natin ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sa Tito 1, ang talata ay 14. Na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Sabi po ng Apostol Pablo, huwag mga kinig anya sa mga katha at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Ibig lang patunayan sa atin, kapag ka hindi na ayon sa aral at utos ng ating Panginoon Diyos, Opo. kundi nakasalig na lang sa aral at utos ng mga tao, ang gayon ay sinsay na sa katotohanan. Opo. At bawal yun ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang sabi sa pamamagitan ng mga apostol, huwag anyang mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Opo. Kaya sa loob po ng Iglesia ni Cristo, hindi po yung mga tradisyon, hindi po yung mga kuro-kuro, opinyon ng tao ang iginagalang at sinusunod. Hindi po doon nakasalig ang aming pagkakilala at pananampalataya at ginagawang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Hindi po. Kasi kapag ka doon lang nakasalig, lahat ng yun wala pong kabuluhan at ikapapahamak pa pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ang dapat pakinggan, tanggapin, ay ang mga aral at salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero sino kayang tumanggap, nakinig ng mga aral at salita ng Diyos ang tiyak na makikinabang ayon na rin sa pagtuturo ng Biblia? Ito naman po ang pahayag ni Apostol Santiago. Pakinggan po natin, mga taga-subaybay, ang sinasabi po niya sa aklat po ng Santiago. Dito sa 1, ang talata ay 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan
ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Malinaw po ang sabi ni Apostol Santiago, kapatid na Israel at sa ating mga taga-subaybay. Dapat po na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. At ito po tiniyak ni Apostol Santiago, sabi po niya, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. At napakahalaga nun, kapatid na William, lalo na sa mga panahon natin ngayon. Opo. Mahalagang matanggap natin ang mga biyaya at pagpapala na mula sa ating Panginoon Diyos. At yun po ay dadaloy sa pamamagitan ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita, na dapat pakinggan natin at pagkatapos tuparin, gawin ng bawat isa sa atin. Ayon naman kay Apostol Pablo, gaano kahalaga kapag pinahalagahan natin, pinakinggan natin, iningatan, sinunod natin ang Ebanghelyo na siya ring mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang sabi po ni Apostol Pablo, dinggin po natin at sana tuloy-tuloy po ang inyong pagsubaybay. Pakinggan niyo po ang babasahin namin ang aklat ng unang Korinto 15, 1-2. At ngayoy ipinaaalaala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Ang halaga po ng pagtupad natin at pagsampalataya natin, nilinaw po ni Apostol Pablo. Sabi po niya, sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Pinatutunayan lamang na tiyak na magtatamo ng kaligtasan. Opo. Yung mga tumanggap ng mga aral, mga salita ng Panginoon Diyos ng Ebanghelyo at pagkatapos sinunod at ibinuhay at yun nga ang pinanindigan. Opo. Paano pa pinatunayan ng Biblia na napakahalagang manindigan tayo sa pagsunod sa mga aral at utos ng Diyos kasi nga ito ang batayan o saligan ng ating kaligtasan. Ganito po ang sinasabi po sa atin na pagtuturo po sa atin ng Biblia. Pakinggan niyo po mga taga-subaybay ang mababasa po natin sa aklat po ng Apokalipsis dito po sa 14, 12-13. Eto po. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Nilinaw po sa atin ng banal na kasulatan na mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Sila po, sabi din ng Biblia, mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ano ang katunayang mapalad sila? Sabi po sa atin ng Biblia, magpapahinga sila sa kanilang mga gawa, ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At ang tinutukoy dyan na kapahingahan, yung kapahingahan doon sa bayang banal. Opo. Magtatamo ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pamumuhay. Sabi po sa talata, magpapahinga na niya sila sa kanilang mga gawa. Sa madaling salita, gumawa talaga Opo. Sumunod talaga Opo. Kaya nga ang banggit kanina, mapalad niya yung mga nagsisitupad sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya po, sa loob ng Iglesia ni Cristo na naglilingkod po sa inyo sa pagkakataong ito, ang tanging batayan at saligan po ng aming pananampalataya ay ang Biblia o ang banal na kasulatan. Dito po nakasulat ang mga aral at salita ng Diyos na dapat nating pakinggan, dapat nating sundin, dapat nating ibuhay, dapat nating sampalatayanan sapagkat ito po ang ikatitiyak natin ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Sana sa iglesyang ito, makasama namin kayo sa kapalarang pangako ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong
Heso Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay, at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon na aming Diyos, Opo. pinagpapasalamat namin ng marami sa iyo. Opo. May ganitong palatuntunan ang iglesia na kung saan natatanggap namin ang iyong mga dakilang kalooban. Amen. Sana po ito ang patuloy na sundin at sampalatayanan ng bawat nakikinig at sumusubaybay Amen. para magawa lagi kung ano ang iyong kalooban, Amen. kung ano ang nakasisiya sa iyo, at higit sa lahat, makatiyak po sa pagmamana ng kaligtasan. Amen. Pakibasbasan po ang palatuntunang ito, pakibasbasan din po ang buong iglesia, ang pamamahala na inilagay po rito, Amen. ang kapatid na Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan, at ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Magalang po na pakiusap namin ng lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.